Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyong mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tricia. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang mismong karanasan ng aking Lola Alona. Taong 1964, paglalako ng isda ang trabaho ni Lola Alona ng mga panahon na yon. Huli ito ng kanyang asawa na ang trabaho naman ay pangingisda. Katuwang niya sa paglalako ang noon ay panganay na anak na babae, si Mama. Nakatira sila sa isang lugar sa Kalibo, Aklan, malapit sa dalampasigan ang kanilang bahay noon. Pero ng mga panahon na ito ay hindi pa ganun karami ang pamamahay. Ilan lamang silang magkakatabi ang bahay at parehong pangingisda ang trabaho ng kanilang asawa. At silang mga babae naman ang tagalako ng kanilang paninda. Minsan, si Lola maliban sa isda ay naglalako din siya ng kanyang mga naaaning gulay. Gawa ng marami siyang tanim sa paligid noon, kung kaya't malaking tipid din sa kanilang pamumuhay. Isang umaga, habang naglilinis ng kanyang mga halamanan, ay nakarinig si Lola ng mga pagsasagutan ng kanyang kapitbahay. Nang tingnan niya ang mga ito, kasalukuyan na silang nagsasabunutan ng buhok, kung kaya't tinawag niya si Lolo para awatin ang dalawa nun. Nagsilabasan naman ang asawa ng mga ito at inawat din ang dalawang ginang. Ang dahilan ng kanilang pag-aaway, ipinagkakalat umano ni Aling Asunsyon na aswang si Aling Monica. Ayon pa kay Aling Asunsyon, nakita niya si Aling Monica na nilalapa umano ang isang buong manok sa ilog. Sinabi nito na pupunta sana siya sa ilog para maglaba pero nadatnan niya umano si Aling Monica na lumalapa ng isang buong manok na buhay nun. Kung kaya't hindi na ito natuloy sa kanyang paglalaba dahil sa takot. Hindi naman sinabi ni Aling Monica kung nasaan siya ng araw na yon. At ang tanging sinabi nito na pag siya umano ang naging aswang, ay si Ginang Asunsyon ang lalapain niya. Napapailing na lamang ang asawa ng mga ito dahil sa ugali ng dalawa. Kinahapunan, habang naghahanda sa paglaot ay nagsabi ang dalawang Ginoo kay Lolo Ismundo na, "Mabuti pa si Alona, pre, no? Hindi sumasali sa mga chismis." "Nako, pre, walang hilig yun. Mas pipiliin ba nun yung magtanim kaysa makipagchismisan?" Sagot naman ni Lolo sa kaibigan. Hindi naman na sumagot pa si Ilyo dahil siya mismo ay nahihiya sa mga pagchichismis ng kanyang asawa. Siya nang nahihiya sa mga pinagsasasabi nito, kung kaya't iniiwasan na lamang niya makisali sa gulo na pinasok nito. Maayos naman silang nakapaglaot ng gabing yon. Magandang huli, kung kaya't magandang klase ng isda ang nilako ni Lola Alona. Kinabukasan, sa kanyang paglalako ay marami ring namang mga bumili. Madaling naubos ang kanyang paninda. Nang pauwi na sila ng anak niyang si Miriam, na siyang nanay ko, merong lumapit sa kanya at nagtanong kung totoo ba na aswang ang isa sa kapitbahay nila. Yun ngang nagngangalang Monica. Sumagot naman si Lola na yun ang klase ng tanong na pabubulaanan niya dahil ni minsan ay hindi niya nakitang nakatuwad, naglalaway o yung tipong mapagkakamalan mong aswang si Monica. Sinabi naman ng nagtanong sa kanya na hindi naman niya nakasama sa bahay si Monica. Paano siyang nakakasiguro na hindi ito aswang? Sa inis ni Mama, sinagot niya ang alin na kung gusto niyang malaman ang totoong katauhan ni Monica. Bakit hindi niya subukan na makitira sa bahay nito? Huwag siya ang tanungin. Dahil ang sagot niya ay mababase lamang sa kung ano ang nakikita niya. Sumimangot ang ginang at tinawag siyang walang kwenta kausap. Kaya napailing na lamang si Lola at kaagad na niyang niyayang umuwi si Mama. "Nay,
Bakit kaya sila ganun kay Auntie Monica? Tanong ni Mama kay Lola. Hindi ko din alam, anak. Wala namang ginagawa yung tao sa kanila. Pagdating nila sa bahay ay naghanda na si Lola na magluto ng pananghalian, habang si Mama naman ay iniligpit na ang kanilang labahan. Mabuti na lamang at may poso sila sa gilid ng kanilang bahay, kaya hindi na nila kailangang lumayo pa para maglaba. Kinahaponan, habang naglalabas si Mama at Lola sa poso, ay nagdadaldal na lumapit si Ginang Asunsyon. Galit na galit ito kay Lola dahil ipinagkakalat doon itong sinungaling siya. Siyempre takang-taka si Lola, 'di ba, kung saan ito nakuha ang pinagsasabi niya. Samantalang wala naman siyang sinabing ganon. Galit na galit nitong sinugod si Lola at gustong sabunutan. Pero si Lola ay mabilis na nakailag at kaagad niyang sinuntok sa panga si Asunsyon na naging sanhi sa pagbagsak nito sa lupa. Ikaw, Asunsyon, ha? Huwag na huwag mong gawin sa akin ang ipinagagawa mo sa iba. Hindi ako nakipagtsismisan kahit kanino man. Kaya kung manugod kay, siguraduhin mong kaya mong saluin ang kamao ko. Wika nito sa nakabagsak na ginang nun. Kaagad itong nilapitan ng lolo at tinulungang patayuin. At pinauwi niya na ito. Nakita naman ni Mang Ilyo ang ginawa ng kanyang asawa at kung paano nito sinalo ang kamao ni Lola. Dahil sa nangyari, pinabarangay si Lola ni Asunsyon. Kakasuhan niya raw ito at pagbabayarin sa mananakit nito sa kanya. Pumunta naman si Lola at hinarap ito. Nang tanungin siya ng kapitan kung bakit siya nanakit at bakit pinagkakalat niyang sinungaling si Asunsyon, ay saka na lamang sumagot si Lola noon. Sinabi ni Lola sa kapitan na iharap umano kung sino ang sinasabing katsismisan ni Lola. At isa pa, pumunta si Asunsyon doon sa barangay para magsumbong na sinuntok siya pero hindi naman ata alam ng kapitan kung ano ang dahilan. Sinabi ng kapitan na huwag magpilosopo si Lola. Sinabi nitong sagutin ng tama ang kanyang tanong. Pero matapang na humindi si Lola. Sa halip ay sinabi niyang si Asunsyon ang magsasalaysay at siguraduhin niyang tama ang kanyang mga isasalaysay. Dahil kung hindi, siya ang magmumukhang sinungaling noon. Hindi na nakasagot pa si Asunsyon. Masamang tiningnan niya si Lola na may halong pagbabanta at kaagad na naglakad paalis. Si Mang Ilyo naman ay muling humingi na lamang ng paumanin kay Lola. Tinapik na lamang ito ni Lola sa balikat na nagsabi ng, "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kasalanang hindi mo ginawa, Ilyo." Napailing ang kapitan sa nangyari. Napakarami ng pinabarangay ni Aling Asunsyon. Ayon dito, siya lagi yung ape. Pero si Lola, alam niyang may tinatagong lihim si Asunsyon noon. Dahil amoy niya ang hindi kanais-nais na amoy nito habang papalapit sa kanya. Hindi ko pa pala nababanggit dito, Sir Seth, na may hindi alam ang kanyang kababaryo tungkol sa pagkatao ni Lola. Yun ay ang pagiging dugo ng isang babaylan. Nananalaytay sa kanya ang katauhan na yon. Tubong antike si Lola. Tumira lamang sa Aklan dahil napangasawa niya si Lolo. Alam ni Lolo na may dugo ng babaylan si Lola at alam niya ring may kakayahan itong manggamot o hindi kaya ay malaman ang klase ng pagkatao na kanyang kaharap. Kaya alam niyang ang mga kinakalat ni Aling Asunsyon na pagkatao ng kanyang kababaryo ay ang pamamaraan nito para maitago ang kanyang totoong pagkatao noon. Nang gabing yon ay kinausap ni Lola ang kanyang mga anak at maging si Lolo Ismundo. Sinabihan niya mga ito na huwag magtataka kung ipagkakalat ni Aling Asunsyon na isa rin siyang aswang. Dahil yun ang gawain ng ginang. At para patunayan niyang hindi totoo ang sinasabi ng ginang, napag-isipan niya na rin maglako ng asin kasama ng isda. Kumbaga bukod sa asin, may kalamansi, bawang, sibuyas, at kung ano-ano pang pangangailangan sa loob ng pamamahay. Yung asin na binibenta niya ay kada baso ang kanyang presyo, kung kaya't siya talagang nagtatakal noon. Dahil sa kanyang mga paninda,
Muling napasinungalingan niya ang ipinagkakalat naman ni Asunsyon na siya ay isang yanggaw at ang yumanggaw mano sa kanya ay si Monica. At muli dahil sa kanyang paninda, galit na naman si Asunsyon. Isang umaga, umuwi si Lolo na may dalang pagi at buhay na buhay ito. Kung kaya't nagmamadali si Lola na dalhin ito pabalik sa dalampasigan. Nagtataka pa si Lolo kung ano ang gagawin nito pero nagulat na lamang si Lolo noon nang pinutol ni Lola ang buntot ng pagi. Pagkatapos ay ginamot niya ito hanggang sa hindi na dumudugo ang buntot niya at ibinalik niya ito sa tubig. Pero ang binsol at ang buntot ng pagi ay kanyang kinuha. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Alona? Tanong ni Lolo. Ngayon lang ito mundo. Muli akong mananahimik kapag tumigil na si Asunsyon sa kaibangan niya. Sagot naman dito ni Lola Alona. Wala namang nagawa pa si Lolo Ismundo kundi ang tumango na lamang. Pagkatapos namang maayos sa mga huling isda ni Lolo Ismundo, kaagad nang niyaya ni Lola si Mama Miriam para maglako ng kanilang paninda. Sa daan, nakasalubong nila si Monica na namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Kaagad naman itong tinulungan nila nanay at tatay at dinala sa bahay nito. Dali-dali niya itong tinanong kung saan ito nanggaling at bakit ganun na lamang ang sakit ng tiyan ni Aling Monica. Pero wala naman itong maisagot na posibleng rason kung bakit sumakit ang tiyan nito. Wala siyang matandaan na kahit anong ginawa niya. Ang tanging naaalala niya na lamang ay nakasalubong niya si Asunsyon umano. Wala naman umano itong ibang ginawa, maliban sa tinitigan lamang siya nito na para bang hinihiwa siya ng buhay. Hindi naman niya napapansin yon pero nagulat na lamang siya ng pagtalikod nga ni Asunsyon ay siya namang pagsakit ng tiyan niya. At noon nga ay hirap na siya sa paglalakad pa uwi noon. Tinulungan naman ni Lola at Nani Miriam si Aling Monica. Inuwi nilang ginang at personal na itong ginamot ni Lola Alona. Monica, sa atin lamang ito ha. Nanggagamot ako, pero ayaw kong may makakakilala. Gagamutin kita pero sana huwag na ito makalabas ha. Sumang-ayon si Monica sa sinabi nito. Pagkatapos siyang gamutin ni Lola, ay pinagpahinga niya na lamang ito saglit. Kalahating oras pa ang lumipas at naging maayos na ang kalagayan ng ginang. Kaya't ganun na lang ang pasasalamat nito kay Lola. Sinabihan siya ni Lola na huwag kalimutang magdala ng luya kapag umaalis. Guhitan ng hugis krus ang pulso gamit ang luya bago lumabas ng bahay. Huwag din kalimutan ng isang dakot na asin sa bulsa. Kahit hindi karamihan, ayos na. Gamit kasi yan pangontra sa mga masasamang nilalang. Lalo na sa mga aswang. Pagkatapos makapagpasalamat, nagpaalam na sila Lola na umalis dahil kailangan pa nilang maglako ng kanilang paninda. Inabot naman sila ng 1 oras sa paglalako nun. Nang maubos na ito, saka naman sila umuwi nun. Habang pauwi ay nakita nila si Aling Asunsyon na nakatingin sa kanila. Bumubuka-buka umano ang bibig nito. Kaya kagad na ipinatong ni Lola ang kanyang kamay sa ulo ni Nani Miriam. Kinontra umano nito ang mga usal ni Aling Asunsyon. Nakaagad nitong ikinagulat. Kinontra lamang niya ang orasyon nito. Pero hindi niya ibinalik dito ang mga pinsala na nagmula sa orasyon. Dahil baka ipagkalat na naman ito na aswang si Lola. Tama na ang pinakita niya sa ginang na hindi siya basta-basta pagkinalaban nun. Pagka-uwi ay inayos naman ni Lola at Nanay Miriam ang kanilang lulutuin para sa pananghalian. Kinahapunan, inasikaso naman na mag-anak ang kanilang gulayan sa likod ng kanilang bahay. Nang dumating ang asawa ni Aling Monica na si Paok, sinabi nito na may nakitang patay na baboy sa ilog nun. Sa estado ng hayop ay tila ba sinipsip umano ang dugo nito. May sugat ito sa tiyan at wala ng lamang loob.
Binuka din ang ibang parte ng laman nito na para bang nilapa ito ng hayop at pinili lamang ito ang gusto niyang parte ng katawan ng hayop na yon. Kagad namang pinuntahan niyo ni Lolo Ismondo at tiningnan. Sumunod naman dito sila Lola Alona at si Nanay. Pagdating nila sa lugar, dito nga nila nakita ang kalunos-lunos na pinagdaanan ng hayop na yon. Halos masuka-suka si Nanay Miriam sa napakalansang amoy nito. Nang ibig sabihin lamang, ilang oras na itong namatay. Napailing na lamang ang mga tao sa kanilang nakita. Unang beses yung nangyari sa kanilang lugar. Maya-maya, sa isang sulok, malayo sa mga tao ay nakita ni Lola si Asuncion. Nakangisi. Dali-dali umanong nagdasal si Lola. Kagad niya itong binato ng dasal na yun na naging sanhi ng pagkaparalisa nito. Pagkatapos ay umusal siya ng sabulag kung kaya't walang kaalam-alam si Asuncion na siya ang may kagagawan sa pagkaparalisa nun. Walang ano-ano. Nagsalita ang isa sa mga tao doon ng, "Kung ganun, tama si Asuncion, no? May aswang sa lugar natin." Kasunod nito ay ang pagbibigay babala nito sa mga tao na mag-ingat. Dahil sa nangyari ay muling pinagkalat ni Asuncion na si Monica ang may kagagawan ng pangbiktima at ang bagong yanggaw umano na si Lola Alona. Naging sanhi ito para kumonti ang namimili sa dalawa ng kanilang paninda at ang halos karamihan sa kanila ay ang mga nilalako lamang ni Asuncion ang kanilang binibili. Hindi naman na nagreklamo sila Lola dahil kahit papano ay hindi naman sila nahihirapan o hirap sa buhay. Dalawa lamang ang anak ni Lola Alona, si Nanay at si Tio Sandro na siyang panganay. Si Aling Monica naman ng mga panahon na yun ay wala pang anak. Isang partikular na araw nun, lumapit si Mang Paok kay Lola Alona. Nagkwento na may hinala itong buntis si Aling Monica dahil naging bugnutin umano ito sa kanya. Pinunta naman ito ni Lola Alona para kamustahin. At doon ay nasabi ng ginang na magdadalawang buwan na siyang hindi dinadatnan. Kung kaya't nasabi ni Lola Alona na ganoon ay kumpirmadong ang buntis ito. Lalo na't sinabi nitong naduduwal siya tuwing umaga. Pero dahil medyo malaman ang ginang, hindi naman halata na nagdadalang tao siya. Humingi si Aling Monica ng pangontra kay Lola Alona. Nagtaka naman si Mang Paok. Ayon dito ay dapat sa manggagamot manggagaling ang pangontra at hindi sa ordinaryong tao lamang. Ngumiti lamang si Aling Monica sa asawa. "Anong akala mo kay Alona? Walang alam sa lihim na karunungan?" Tanong nito sa Ginoo. Nagulat na lamang ang Ginoo at napatingin kay Lola. Animoy nagtatanong ang klase ng paningin na ipinukol nito. Napabuntong hininga naman si Lola Alona noon. "May alam ako sa lihim ng karunungan, Paok. Hindi lang basta alam kundi isa akong biyasa." Sagot nito sa Ginoo. Nagulat ang Ginoo sa sinabi nito. Kung ganun, sino'y may kagagawan ng mga pambibiktima ng hayop sa lugar natin?" Diretsong tanong ng Ginoo kay Lola Alona. Ayon naman kay Lola, yun ang bagay na hinding-hindi niya gagawin dahil kapag sinagot na niya yon ay wala na din siyang pinagkaiba sa totoong nilalang. Hindi niya ugali ang magkalat ng mga personal na lihim ng kanyang kapwa. Basta siya'y nagbibigay lamang ng babala. Nasa mga tao na lamang yun kung makikinig ba mga ito hindi nun. Napatango na lamang si Mang Paok sa sinabi ni Lola Alona. Maya-maya ay dumating si Mang Ilyo na siyang ipinagtataka naman nilang mga naroroon. Ito kasing si Mang Ilyo, hindi yan pumupunta sa kahit na kanino man sa kanilang kapitbahay. "Pre, anong atin?" Tanong dito ni Mang Paok. Sumagot naman ito ng wala lang. Pinapunta umano siya ni Aling Asuncion para ibigay ang malaking hiwa ng baboy. Marami daw kasi ang nabenta nito kaya bumili ito ng ilang kilong ng baboy nun. Gusto niya umano makipagbati kay Aling Monica, kung kaya't binigay niya ang 1 kilo dito. Para naman hindi mapahiya ang Ginoo,
Kinuha naman ni Mang Paok ang dala-dala nitong karne. Hindi naman na tumagal pa si Mang Ilyo sa bahay nila Aling Monica. Umalis din naman ito kaagad nang naibigay na nito ang karne. Nagpasalamat naman si Mang Paok sa Ginoo. Kaagad nang dinala ang karne sa loob ng bahay. At dahil sa medyo naghihinala na rin ito, nilamas nito sa asin ng karne para makakasigurado ito na malinis yon at hindi pagbabalat kayo lamang. Ayon kay Lola Alona, na yung binigay na karne na yon, totoo yan. Una pa lang, ang mga una at pangalawang ibibigay umano ay pwedeng maayos pa. Ang aabangan nila ay ang pangatlo at mga susunod pa na ibibigay ni Aling Asunsyon. Isang hapon, nakangiti si Aling Asunsyon na lumalapit kay Monica. Hinayaan lang naman ito ng ginang. Pero nararamdaman niya na ang langis na binigay sa kanya ni Lola Alona ay umaapaw na. Kung kaya't hinaplos niya dito ang kanyang mga palad at naguhit ng itsura ng krus sa kanyang pulso. Himala naman umanong hindi na tumuloy sa paglapit si Aling Asunsyon ng mga oras na yon. Sa halip ay nagkunwari umano itong may nakalimutan at kaagad na itong naglakad pabalik. Napataas na lamang umano ng kilay si Aling Monica dahil sa ginawa ni Aling Asunsyon. Tingnan mo tong si Asunsyon. Hindi pa nagsisimula pero parang maaga pa yatang mabubuko. Sa isip-isip ni Monica noon. Pero alang-alang sa pakiusap ni Lola Alona ay pinipilit niyang magpakabait kay Aling Asunsyon. Tama kasi umano ang sinabi ni Lola Alona sa kanya na itong si Ginang Asunsyon ay magiging mabait dito sa buntis na si Aling Monica. At talagang gumagawa ito ng paraan para magkasalubong silang dalawa. Hinahayaan na lamang ito ni Aling Monica. Hanggat dala niya ang pangontra na ginawa ni Lola Alona ay hindi ito nag-aalala. Isang araw, muling pumunta si Mang Paok sa kanilang bahay. Pangatlong bigay na niya ito ng karne. At sinabi yun ni Aling Monica kay Lola Alona. Sinabi ni Lola na subukan niya itong pigaan ng kalamansi at lagyan ng bawang. Sinunod naman yun ni Aling Monica. Nung una, masarap ang amoy. Kung kaya't tinakpan niya na muna ito sa lamesa kasama ng iba pang gulay na kanyang lulutuin. Pero nang buksan na nito ang takip para sana ihawin na ang karne, ay biglang umalingasaw ang hindi kaaya-ayang amoy. Kung kaya't biglang napamura si Mang Paok. Nagkataon naman na pauwi na rin si Lola Alona at Nanay Miriam galing sa paglalako ng kanilang paninda. Kaya tinawag sila ni Aling Monica. Pagdating nila sa bahay ng mga ito, ay muntik nang masuka si Nanay Miriam sa baho. Si Lola Alona naman ay napailing na lamang. Sinasabi ko na nga ba, pampakuha lang ng tiwala ang lahat ng mga pagbibigay nito. Wika ni Lola. Mabuti na lamang at hindi kagad nagtiwala ng ganun-ganun na lamang si Aling Monica. Kung nagkataon na mapagpaniwala ito, sana ay nadisgrasya na siya ng nilalang na yon. Sinubukan nilang ibigay sa aso ang karne. Ultimong ang aso ay hindi man lamang ito pinansin. Nagsabi naman si Lola Alona kay Mang Paok na magsimula na itong maganap na makabuhay at ng bagakay. Mas mainam kung lagyan umano ng makabuhay ang bintana, samahan na rin ng mga tinik ng ratan. Ilagay sa bintana at ang silong ng bahay nila. Lalong-lalo na sa parte kung saan natutulog ang mag-asawa. Sinunod ito ni Mang Paok. Kinahapunan habang naglalagay ng mga makabuhay si Mang Paok sa kanilang bintana. Dumating si Mang Ilyo. Nagtanong ito kung para saan ang ginagawa ni Mang Paok. Pangontra pre. Mahirap na kasi. Panganay. Kaya kailangan talaga mag-ingat. Tumango naman si Mang Ilyo at tumulong pa nga ito sa paglalagay ng mga pangontra. Naisip ni Mang Paok ng mga panahon na yon. Nakawawa ang kumpare niyang si Elio. Wala itong kaalam-alam sa pagkatao ng kanyang asawa.
Matapos nilang mailagay ang mga pangontra, kaagad namang nagpaalam na uuwi na si Mang Elio noon. Pagdating to sa kanila, malakas na sigawan umano ang naririnig ng mga kapitbahay noon. Parang boses na mag-asawang nag-aaway. Hindi naman nagtagal ang bangayan na yon. Kinahaponan ay pumunta si Mang Paok sa bahay nila Lola Alona. Nakiusap ito kina Nanay at Tio Sandro na kung pwede ay samahan nila si Aling Monica sa bahay. Lalaot kasi ito at wala makakasama ang kanyang asawa noon. Pumayag naman ang dalawa, kung kaya't ganun na lamang ang pasasalamat ni Mang Paok. Dali-daling nagapunan si Nanay at Tio para maaga na makapunta sa bahay nila Aling Monica. Samantalang sa aplayan naman, habang nag-aayos ng lambat ay narinig nila ang usap-usapan ng mga tao na may kamuntikan na silang mahuli na aswang noong nakaraang gabi. Napakabilis umano nito at hirap silang habulin. Bigla umano itong tumalon sa sapa na patawid papunta sa tinitirahan malapit sa bahay nila Lola Alona. Kaya naman muling nagsabi ang mga tao na baka totoo naman talaga ang sinasabi ni Aling Asunsyon noon na may aswang sa lugar namin. Kung sa bagay, totoo nga naman ang kwentong yon. Yun nga lang, ang kwento ay galing mismo sa nambibiktima. Hindi na lamang sila sumasagot sa usapan na yon. Na makita nila si Mang Elio na nag-aayos ng kanyang lambat. Nakita nilang may benda ang braso nito. Maging ang kanyang paa, Sir Seth, ay tila ba may bakas ng kalmot ng kuko. Lumapit sila dito at tinanong kung anong nangyayari. Ewan ko ba dyan sa asawa ko, pre? Nagtanong siya kung ba't ako natagalan. Sabi ko lang naman tinulungan kita sa paglagay ng pangontra laban sa mga aswang. Aba, kaagad ako sinugod ng misis ko. Sinabi pa nito na galit si Aling Asunsyon. Yung galit na parang may bagay na nawala sa kanya. Ayon pa dito kay Mang Elio, ang mga galo sa katawan niya ay kagagawan ng mismong asawa niya. Mahaba daw kasi ang kuko nito, kaya noong naging agresibo ito ay kaagad siya nitong kinalmot. Hindi na niya umano ito napigilan sa pagkabigla. Sinabi pa nito na kakaibang lakas ni Aling Asunsyon na sa buong pagsasama nila ay hindi niya inakalang may ganong lakas palang tinatago ang kanyang asawa. Dahil sa sinabi nito ay nagkatinginan na lamang si Lolo Esmundo at Mang Paok. Nababaliw na yata yung asawa ko, mga pre. Inosente pang wika ni Mang Elio. Tinanong naman ni Lolo Esmundo kung wala ba itong napapansin na kakaiba sa kanyang misis. Napalapit naman sa kanila mga lalaki na kaninang nag-uusap sa kabilang bangka. Kuwento ni Mang Elio sa kanila na meron umanong mga pagkakataon na nagigising siyang wala sa kanilang silid si Aling Asunsyon. Minsan ay naaabutan niya itong kakauwi pa lamang at nagtataka siya kung bakit naliligo ito ng madaling araw. Madaling araw din ito kung maglaba ng kanyang damit noon. Minsan ay umuuwi itong may dalang karne. Ayon sa kanya, pumunta umano siya sa palengke para bumili. Yung mga lalaki umanong nakikinig sa kwento niya, tinawag siyang manhid o baliw. Manhid mo, pare, hindi ka man lang nagtaka? Baka aswang niyang asawa mo, Elio. Hindi mo pa alam. Doon ay tila ba natauhan silang lahat. Nang mapagtanto ito ni Mang Elio, hindi na natuloy ang kanilang pagpapalaot. Tumakbo pa uwi si Mang Paok. Nasa 9:00 na yun ng gabi, na siyang dapat oras ng paglalaot nila. Ang mga tao naman na kanina lang ay nakikinig sa kanilang usapan, ay tumatakbo na rin kasunod ni Mang Paok noon. Sina Nanay Miriam naman at Tio Sandro, takot na takot sa kanilang naririnig na mga panahon na yon sa bahay nila Aling Monica. Sumasakit ang tiyan ni Aling Monica at may naririnig silang huni na tila ba hindi pamilyar sa kanila. Para bang isa umano itong inahin na kinukuha ang kanyang anak. Pagkatapos,
Isang malakas na pagdapo sa bubong ang kanilang naramdaman. Kasunod ay ang pagkaskas mismo sa bubungan na yon, na tila ba sinisira ang yero. Maya-maya pa, narinig nila ang pagtawag sa pangalan ni Nanay Miriam at Sandro. Boses ito ni Lola Alona. Bubuksan na sana ni Nanay Miriam ang pintuan pero pinagalitan siya ni Tio Sandro noon. Ano ka ba, Miriam? Di ba bili ni Nanay kanina na huwag tayong magbukas ng pintuan dito, ang bintana man lang, kahit anong mangyari? Pagpapaalala nito. Umiyak na lamang si Nanay dahil sa takot. Si Tio Sandro naman ay kinuha ang langis sa altar nila Aling Monica at nilagyan nito ng langis ang tiyan ng ginang. Pagkalagay niya ng langis ay narinig niyang galit na galit ang nilalang sa may bubungan. Tila ba't tumalon ito sa lupa? Lumipat sa may silong. Gaya nga ng sabi ko sa unang parte ng kwento, ang silong nila ay nilagyan ng maraming tinik ng ratan at makabuhay. Kasunod ng pagpasok ng nilalang sa silong na yon, ay siyang pagsarado naman ng pintuan sa loob ng silong. Doon ay narinig nila ang totoong boses ni Lola Alona. Tingnan natin kung makakalabas ka dyan. Wika ni Lola Alona noon, na siya palang nagsara ng pintuan ng silong matapos makapasok ang aswang. Ang nilalang naman ay naguhumiyaw na tila ba nagmamakaawa. At yun na nga, dumating sila Mang Paok, Lolo Ismundo at Mang Ilyo. Tinawag ng nilalang si Mang Ilyo, nagmamakaawa na tulungan siya pero hindi na yun magawa ng sarili niyang asawa. Dumadami na rin ang mga tao. Naroroon na rin ang mga kagrupo nila sa pangingisda. Nakahanda ang mga itak na mga ito, na kapag lumabas ang nilalang sa silong na yon, ay handa silang tagain ito. Ang nilalang naman ay paikot-ikot. Akala mong daga na palipat-lipat at naghahanap ng malalabasan. Nagbibitaw din ito ng makapanindig balahibong tinig. Matinis na hindi maintindihan. May pagkakataon din na lumalalim ang boses nito. At ang mas nakakakilabot ay ang pakikipag-usap nito sa lengguwahe ng tao, habang ang anyo nito ay isang aso na ubod ng itim. Ginagaya nito ang boses ni Nanay Miriam. Minsan ay boses ni Lola Alona at minsan ay boses ni Aling Monica. Naglalaway ito habang nakatingala sa itaas ng papag. Pero hindi din ito makagawa ng paraan dahil puno na ang silong ng puno na makabuhay at tinik ng ratan. Hanggang sa napagod si Lola Alona sa pagpapasensya sa nilalang na yon, sinigawan niya na ito. Asunsyon! Lumabas ka dyan! Ganoon na lamang ang gulat ng mga kalalakihan dahil sa pagtawag ni Lola Alona sa pangalan ng nilalang. Sa pagkakaalam kasi ng mga ito ay si Aling Asunsyon ang nagpapalaganap ng balita na aswang si Lola Alona at si Aling Monica. Galit na galit ang nilalang kay Lola Alona. Angil ito ng angil, habang hindi humuhupa ang paglalaway nito na nagdudulot ng hindi masigmurang amoy nun. Ilang sandali pa, nag-usal ang nilalang ng mga inkantasyon, pero sinasagot ito ni Lola Alona ng mga buhay na salita. Pabaliktad na mga dasal ang inuusal ng nilalang at tinutuwid naman umano ito ni Lola ng mas malakas nun at mas nag-uumapaw na kapangyarihan ng mga buhay na salita. Walang ano-ano, humiyaw ng napakalakas ang nilalang na yon. Tumagal ito ng halos kalahating oras na siyang unti-unting nagpahina dito. Nang tumumba na ito sa lupa ay kaagad itong ipinako ni Lola Alona ng buhay na salita. Kasunod noon ay ang pagkuha nila sa nilalang at dinala sa labas ng silong. Gusto pa sana itong dalhin ni Mang Ilyo sa kanila pero hindi na pumayag si Lola Alona. Pasensya ka na, Yong, dahil kung ikaw ay normal at ang mga anak niyo ni Asunsyon
ay hindi ko hayaan na makalapit ang mga anak mo sa kanya. O kahit na ikaw man. Dahil sa dalawang dahilan. Una, ikaw o ang mga anak mo ang aatakihin niya para mapawi ang gutom ng kanyang nararamdaman. Pangalawa, magmamakaawa yan sa inyo para saluin ang pagiging aswang niya. Dahil sa sinabi ni Lola Alona, hindi na nagpumilit pa si Mang Ilyo. Itinali nila ang nilalang na may anyong malaking baboy na aakalain mong isang baboy ramo. Kakaibang balahibo nito. Puro ito itim na manipis pero napakatigas na parang alambre. Napapailing na lamang si Lola Alona. Ayon dito, kapag ganun na ang anyo ng isang aswang, ang ibig sabihin ay nakakain na ito ng tao. Hindi lamang isa o dalawang beses. Dahil sa kakayahan nito ay nasisigurado ni Lola Alona na ilang beses na itong nakakain ng tao noon. Nag-uusap sila sa labas ng bahay nang bumukas ang pintuan. Lumabas si Tio Sandro at sinabihan sila na inutusan nito ni Aling Monica. Tinatawag si Mang Paok. Tinanong ni Lola Alona kung kamusta si Aling Monica. Maayos na umano ito at nawala na ang panakit ng tiyan. Pumasok naman si Mang Paok at ilang sandali pa ay lumabas din ito na may daladalang mga tasa at mainit na tubig para pagkapihin umano ang mga nasa labas nun. Hindi nila iniwan ng nilalang hanggang sa pumatak ang 3:00 na madaling araw. Doon ay unti-unting umiiba ang itsura ng nilalang na ito. Bumalik na ang itsura sa pagiging tao. Tama sila ng hinala. Si Aling Asunsyon yon. Walang damit. Wala na rin buhay. Sa tabi nito ay tila ba may bilog na hugis itlog na parang kasing laki ng itlog ng ibon. Dali-dali itong dinakot ni Lola Alona. Nilagay sa isang mangkok na gawa sa balat ng niyog. Binuhusan niya ito ng langis bago pinisa ang itlog at nilagay ito sa kanilang siga na may insenso at palaspas. Simula noong araw na yon ay nabulgar na ang pagiging manggagamot ni Lola Alona, kung saan unti-unti siyang dinagsa ng mga nagpapagamot. Si Aling Monica naman, matagumpay nitong naisilang ang panganay na anak.